plastic, Orocan. Mahirap daw talagang magtiwala sa isang Aquino, mga kababayan. Yan talaga ang nasabi ni Atty. Topacio. Matapos, parang sinaksak sila sa likod ni Bam Aquino, mga kababayan eh. Tinraidor. Diba unang-una, nung nakaraang halalan, mga kababayan, tikom ang bibig ditong sinapagpag Bam Aquino, Kiko Matching sa issue ng impeachment ni VP Sara Duterte. Sabi nila, ay mas marami pa tayong bagay na dapat asikasuhin sa halip ng mga impeachment na iyan. Nagpa-endorso sa INC, na ang INC naman, mga kababayan, nanindigan ng no impeachment laban kay VP Sara Duterte dahil ang ating bansa magkahati-hati. Malamang sa malamang, mga kababayan, yan ang napagkasunduan na ang lahat ng susuportahan ng INC ay dapat makialign din sa kanilang mga adhikain. In this case, walang impeachment. Pero subalit na tapat, nung nanalo na itong si Pagpag, mga kababayan, ay nag-iba na ng timpla. Panay impeachment na ang pinagkukuda. Kaya ang sabi ni Topacio, mahirap talagang pagtiwalaan ang isang Aquino. Plastic, Orocan. Panoorin niyo pa, mga kababayan. Mahirap talaga magtiwala sa isang Aquino. Pati Marcos. Ang problema sa... kawawa tayo dati, mga kababayan. Wala tayong pagpilian. Ang nag-aaway-away, mga kababayan, parehong mga sakim sa kapangyarihan. Marcos versus Aquino, parehong mayroong pagnanasa sa bansa. Walang pagmamahal sa bayan. Sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Ngayon... ayun, mga kababayan, caught on video yun, ha? Yung sinabi ni Pagpag na ganyan. Nahalal na, nakuha na yung boto. Ngayon, tuloy ang impeachment. Kahit sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional, tuloy. Sumulat pa ng resolusyon, mga kababayan, na tuloy. Wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang... Impeachara! Pagpag! O, ganyan na, mga kababayan. Wala, Orocan eh. Walang word of honor. Orocan. Orocan. Plastic. Speaking of... Nag-promote pa siya tuloy ng Orocan, mga kababayan. Trabaho ng legislator. Hindi rin po trabaho ng legislator tong pakialaman ang Supreme Court. As if naman ang tataas ang pinag-aralan nitong mga senatong, mga kababayan, na gustong ituloy ang impeachment. May 4 na daw na pumirma eh. Si Pagpag, si Virus, Matsing. At sino pa nga yung isa? Basta may isa. Hindi lang natin sigurado kung sino. And then, si Matsing, mga kababayan, baliktad rin. Ang sabi, sige, i-honor natin ang Supreme Court. And then ngayon, mga kababayan, gustong ituloy ang impeachment. Matsing talaga, di ba? Ugali. Abogado pa naman. Sige, Matsing, pagpilitan mo yan. Malilintikan ka sa Supreme Court niyan. Ito na naman, may kaulaluan na naman ginagawa itong dalawang mambabatas natin, ha? Si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino, alam nyo? Akala natin, na nagbago na ang mga ungas na to. Dahil nung nangangampanya sila, mga kababayan, ang kanilang focus, wala na, hindi na nila pinapakialaman ang mga Duterte. Akala natin, sige, baka nagbago na ang mga ugali nito. And then wala. And then kaduda-duda, mga kababayan, dalawang ito, no? Olats yan si Pagpag dati eh. Ngayon, biglang harurot. Something is fishy. Pati yan si Matsing. Si Bam Aquino, dapat dito tayo bumili ng mga timba kung saan natin ipunin ang tubig baha. Alam mo ba yan? Orocan! Sige, bakit po? Orocan eh. Orocan. Plastic. Diba? Orocan. Diba nung nagkakampanya siya para... Sama-sama na silang babangag muli, mga kababayan. Nahahalata mo pro-administration na sila, mga kababayan, dahil Ang pang-apat pala si Soto. Baka si Soto, mga kababayan. Dahil si Soto is pambato ng bagoong Pilipinas talaga. Marcos na mga kababayan. Ayaw sundin ng Supreme Court. Ang makuha ang boto ng ibang taong undecided. Sabi niya, hindi daw siya masyadong nagpa-prioritize sa impeachment. Mas marami pa daw na dapat i-prioritize. Ngayon, unang-unang pinagkakabisihan, impeachment, mga kababayan. Yung nahalal na, nakuha na yung boto. Bumaliktad na. Dinala na siya ng INC na anti-impeachment. Bumaliktad na.
Kinarga pa ng INC, mga kababayan. Wala nang sinasabi ngayon, wala nang bukang bibig, kundi impeachment. Walang word of honor yan. Mahirap Walang talaga word of magtiwala honor. sa isang Aquino. Natatandaan nyo yung ginawa ni Cory Aquino kay Doy Laurel. Yung mga usapan nila, tinalik. Di ba, mga kababayan, no? Hindi sinunod ang law of succession, no? Nung napaalis si mga kababayan, Marcos Sr., dapat ang Vice President. Hindi naman Vice President. Si Kurikong dati, mga kababayan, di ba? Bakit siya naupo? Kuran. Bagkos. Bagkos. Siniraan pa ng siniraan si Vice President Doy Laurel. Samantalang kung hindi Aquino. nag-give way si Vice Presidente Laurel sa pagtakbo niya bilang presidente, baka hindi nagkaroon ng people power. Kasi magdi-divide yung opposition. Hindi pwedeng sabihin ni Cory Aquino na dinaya siya. Bagamat ang official count ay nanalo si Pangulong Marcos Sr. So ako hindi ko kahit asar ako rito kay Junior, paninindigan ko ang nanalo noon si Senior. Si Senior Kaya nanalo. nangailangan sila mag-people Asar kay Junior. power. Si Extra Apo. constitutional nga yun. Inagaw nga nila yung poder eh. Ginagaw, ayun. Grabe. So yun na nangyari. Ako ayoko ng mga pangaagaw ng poder via extra constitutional means. Opo. Kaya yung mga nananawagan, Revgov, or magkudeta against President Marcos, ayoko po niyan. Wow. For the record, Wow. ayoko ng extra constitutional. Opo. Kung papalitan ang pinuno, it should be by constitutional means. Yung ayon sa saligang batas Ayon at sa saligang ayon batas. sa rule of law. Kasi Yes. lagi tayong rule of law. Kaya nga yun ang sinisigaw natin kahapon eh. Opo. Diba? Opo. Respect the Constitution, respect the Supreme Court, respect the rule of law. Rule of Ayun law. ang ulalo ha. Ito, natatawa ako din sa mga kritiko ng Konstitusyon eh. Ay, ng Supreme Court Supreme eh. Court. May sinasabi sila, ang Supreme daw Ang nagbida-bida, mga kababayan, si Carpio. Ano ba naman yan si Carpio, mga kababayan? Wala na yan dyan sa Supreme Court. Mas magaling pa siya sa nakaupo. Unanimous. Konstitusyon. Hindi ang legislature, hindi ang Supreme Court, hindi ang executive. Carpio Pahana, kaapelido niya si Sara Duterte, mga kababayan. Sara Duterte Carpio, Antonio Carpio. Siya pa ang hudas. Parang tito yan ni mga kababayan, Mans Carpio. Ang Constitution daw. Totoo yung sinasabi nyo, pero yung conclusion nyo, mali. Kaya daw, hindi maganda yung ginawa ng Supreme Court na nakialam sa legislature tungkol sa impeachment. Eh kung sinasabi nyong ang Supreme ay ang Constitution ang nagbigay ng kapangyarihan Sa kanila. sa Supreme Court na sila ang mag-determine. Hindi po lamang optional. Ang ibinigay sa Supreme Court ay hindi lamang judicial power. Opo. Na alam naman natin kung anong ibig sabihin ng judicial power. The power to hear and decide actual controversies. Pinalawak pa. Uulitin ko na naman sa mga matitigas ang ulo katulad ni Bam at saka ni Kiko. Pagpag at Judicial taksin. power includes duty, obligasyon, katungkulan, to determine kung may grave abuse of discretion. Constitution po. Kaya yung sinasabi naman ng mga hindi abogado, katulad ni Risa, ni Tito Soto, na bakit One Ball University. himasukan, nakalagay doon sa Constitution. Ito po, napakasimple ng gagawin kong eksplanasyon. Kasi baka hindi abot. Sabi nila, kami lang ang may karapatan dyan. Yan kung mayroon kayong jurisdiction. Yan kung dumaan sa due process. Kayo ang may karapatang mag-decide. Pero, dapat dumaan sa due process. Kapag hindi dumaan sa due process, unang-una, wala kayong karapatan dahil wala kayong jurisdiction. Ang sabi ng Korte Suprema, mga kababayan, it is considered not transmitted to the Senate. Meaning, inaabot, mga kababayan, ng expiry date doon sa Kongreso. Hindi na-transmit sa Senate. And it is deemed unconstitutional. So, invalid na. Barred. Ang utak ng iba. Hindi naman sa iniinsulto ko si Risa, pero gano'n na nga. Ay, eto po. Oo, ang konstitusyon ang nagbibigay sa Senado ng sole power to hear and decide impeachment cases. Tama? Pero ang tanong, ano ang ihihir nila, mga kababayan? Kung first of all, it is not constitutional. And secondly,
hindi ito na-transmit On. sa kanila dahil invalid. Ngunit, paulit-ulit na nating sinasabi. Paulit-ulit. Napakasimple Walang lang due naman. process. Before you can jurisdiction. Walang Ang una, jurisdiction. Before you can hear and decide any case mula sa pinakaman Metropolitan Trial Court hanggang sa Court of Appeals plus ang impeachment court. Opo. Before any court can hear and decide a case, it must have jurisdiction. Ayun. Because jurisdiction is the power to hear and decide a case. Okay, ha? Okay. Opo. Ngayon, sinabi nga ng Supreme Court, wala kayong jurisdiction. Wala kayong Bakit jurisdiction. Supreme Court at hindi impeachment court? Sapagkat may aligasyon ng grave abuse. At ayon din sa konstitusyon, the same constitution that created the impeachment court ay ang Supreme Court ang may katungkulan na sabihin kung may grave abuse. Anong ibig sabihin kapag may grave abuse? Ha? Walang jurisdiction. Kasi grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Walang jurisdiction o sumobra sa jurisdiction. May power ka pero sinobrahan mo yung pag-exercise Grave abuse of discretion. ng power. Okay. Paano magpapasok yung constitutional power ng impeachment court para mag-hear and decide kung walang jurisdiction? Ayun na. So, it never vested. Hindi pa pasok sa kanila makukuti dahil mga ewan lang natin mga kababayan. Baliktad kung mag-isip mga kababayan. Something is wrong with that mga people, mga kababayan, ganyan mga kalibre. Palibasa mga rallyista, mga dilawan, mga bangagan. Parang mga balik ko kung mag-isip mga kababayan. Power to hear and decide never vested in the impeachment court in the first place. Kasi In the first may place? 1-year ban nga among other things. Okay. Yun po yun, Miss Ontiveros. Matsing and pagpag at One Ball University. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.